Malipayong Sabado. Happy Sabbath. Kamusta ka mo? How are you? Happy Sabbath, children of God. Malipayong adlaw yung papahulay ka ng mga anak sa Diyos. What a privilege we have to meet and celebrate together today. Pagkanindot sa atong kahigayunan nga nanaghiusa kita sa pagselebrar. I was thinking that we are here not only to worship the Lord, but also to celebrate. Nasultihan ako nga dili kaya ang atong pag-ani ang pagselebrar lamang kundi ang atong pagsimba kundi pagselebrar usab. We have the privilege to celebrate our family, the worldwide church family. Dako kayo ang kahigayunan nga kita magselebrar ingon nga panimalay ang dakong panimalay sa mga anak sa Dios tibuok kalibutan. We have the privilege to celebrate our unity because we are one in Jesus Christ. Ang ayan atong sa ulugon ang atong pagkahiniusa diha kang Kristo Jesus. We have the privilege today to celebrate our mission or God's mission. Ang ayan nato sa ulugon ang kamatuoran nga duna kitay misyon, ang misyon sa Dios. And we have the privilege, the high privilege today to celebrate the commitment of our church family in the Southern Asia Pacific Division. Doon natin kahigayunan sa pagsaulog, sa pagsilibrar usab sa atong pagkahiniusa o pagtugyan alang sa atong bahin sa buhat. Let me say something to you today. Aduna ko isulti kaninyo karon. Your commitment ang inyong pagtugyan is very appreciated by our worldwide church family. Gipasalamatan pag-ayo sa atong panimalay sa tibuok kalibutan. I'm sure that God is proud of what you are doing for His cause. Nasiguro na ko nga malipayon kayo ang Dios sa inyong gihimo dinhi ining bahinas. Thank you very much for your dedication. Salamat kayo, salamat sa inyong dedikasyon. I like to say that we are a family. Ako balik-balik kong ginakos pagingon nga kita usa ka panimalay. This week I brought to you the greetings from the leader of our family, Pastor Ted Wilson. Niining simana akong gidala kaninyo ang pagtimbaya sa atong pangulo sa atong pamilya, si Elder Ted Wilson. With some colleagues that were already introduced to you, we are here representing our worldwide church family. Uban sa pipila ka mga kaubanan ako nga gipaila-ila na ninyo, ania kami ingon nga tipik sa dakong panimalay It's sa Diyos. important to remember that we are not only a local family, we are a global family. Angay nato hinunduman dili kay lokal rata nga panimalay kundi tibuok kalibutan ang atong pagkapanimalay. Not only a global family, but we are God's family. Dili lamang kay tibuok kalibutan nga pamilya kundi panimalay kita sa Dios. We need to remember it always, every time. Di ginato na kalimtan sa tanang panahon. Our worldwide church is bigger than us. Ang atong iglesia sa tibuok kalibutan mas dako kay kanato. Our worldwide church is bigger than our local church. Ang atong tibuok iglesia kalibutan mas dako kaysa tong lokal nga iglesia. How I would like to invite you to travel with me around the world to know our church family in other parts of the globe. Gusto taon-ta mo agdahon nga mo biyahe uban ako sa ubang bahin sa tibuok kalibutan sa atong mga iglesia. I'd like to invite you to go with me to the Eastern Island in Chile. Dalhon ko kamo karon uban mo nako sa usa ka isla sa Chile. To know our church family there. Aron mailhan ninyo ang atong panimalay sab dito. You know the Eastern Island in Chile. Abi ninyo ang kanang usa ka isla sa sidlakan is sa Chile. The most isolated island in the world. Mao nay pinaka layo kayo nga isla sa kalibutan. Is a very small island in the Pacific Ocean. Gamay kay na nga isla dito sa kadagatan sa Pasipiko. To reach that island, aron mo abot ka dito ang mong maong isla, you need to fly from Santiago, the capital of Chile. Kinahanglang mulupad ka gikan sa Santiago, ang kapital sa Chile, for almost 6 hours. Mga unom ka oras nga lupad. Until you can be able to arrive on the Easter Island. Ay ka maabot ni ining mao nga Easter Island sa Chile. The most isolated place in the world. Ang pinaka layo ug mingaw nga dapit sa kalibutan. But let me say something to you. Apan ako isugilon kaninyo. In that place, nianan dapita, we have a Seventh-day Adventist church. Naatay iglesia sa Adventista dito.
We have Pathfinders Club, Na dito ang iyang mga usa ka club. Adventurers Club, Na dito ang Adventurers Club. Adventist World Radio, Tuwa dito ang AWR ang radyo nato in the most isolated place in the world. sa isla nga pinakalayo sa tanang mga isla. This is our worldwide church family. Mauni ang tipik sa atong pamilya sa tibuok kalibutan. I'd like to invite you to travel with me to Israel Dalhon tasad mo ngadto sa dapit sa Israel. and visit a city in the south border of Israel. Nya duaw na tungo sa kasyudad dapit sa dapit sa amihanan sa syudad sa A Jerusalem. city called Elat. Ni atong syudad ginganlag Ilak. I had the privilege to worship with our church in Elat. Ako nakasimba uban sa atong kaigsonan dito sa iglesia sa You know Ilak. how many members we have in our local church in Elat? Abi ninyo pila ka buok ang atong membro sa iglesia sa Ilak? 2. Duha. And they rotate. Og sila nagbaylo-baylo lang. One Sabbath, one preach, and the another one share the Sabbath school. Ang usa ka Sabado siya ay mawali, ang sunod Sabado siya na The po'y magdaas following leksyon. Sabbath, the one that share the Sabbath school will preach. Ang nagleksyon ini Sabado ha, siya na po'y wali sunod Sabado. And I was there with 2 other colleagues. Nag-uban man kog duhapod ka kauban, And we were 5 that Sabbath. 5 na may kabuok dito simbahan. And they prepared a special lunch for us. Og maayo kayong ilang giandam mga Because it paniudto. was a celebration for them. Kaya alang kanila usaman kato ka Probably selebrasyon. they were not able to understand if I talk something about this Congress with maybe 30, 40 or 50,000 people meeting together. Kung ako silang isgutan nga ning tambong kog kongreso nga 30,000, 40,000 ani nambong, Because for them, a Congress is just 5 people meeting together. kay para nila moingon ang ganitang kongreso, 5 ka tawo na nagtigom. I would like to invite you to go with me to another place Daduhon ta na sa mo sa lain pang lugar. that's not too far from you, Dili kay layo gikan ninyo. Papua New Guinea. Dito sa Papua, New Guinea. I was there 2 or 3 weeks ago, Mga tulo pa lang kasimana dito ko. participating in the biggest evangelist campaign ever had by the Seventh-day Adventist Church. Nahimo kong kabahin sa pinakadako nga evangelistic campaign sa atong iglesia A Seventh-day very Adventist. well-organized movement. Maayo kayong pagka-organisar ang maong kalihukan. And you know, in a country with 10 million population, Abi ninyo ni anang nasod nga ang kadaghanon sa mga tao 10 milyones lamang. we have 500,000 Seventh-day Adventist Ang members. atong mga Adventista dito moabot og 5,200,000. And you know how many people were baptized in Amen. that evangelistic campaign some weeks ago? Abi ninyo pilay na bautismuhan ni aning among wali nga nahitabo dito karong bago lang. They baptized more than 300,000 new members for this church. Nakabautismo ta dito kapin sa 300,000 nga mga bagong And we membro sa believe iglesia. Kung nagtuo kami That until the end of this year, nga hangtod sa katapusan ng tuiga, our church in Papua New Guinea nga ang iglesia nato dito sa Papua New Guinea, will double the membership in the country. maduble pa gyud ang ginaghanon sa mga membro ni anang maong nasod. During the days when I was there, Niya atong mga adlaw nga dito ko kauban nila, they provided an helicopter. nagdaa sila helicopter. And we visit 3 villages, very isolated villages in the mountains of Papua New Guinea. Gipalupad minilag nakaduaw mi og pipila ka mga iglesia dito gyud sa kabukiran, tulo ka buok. And when we arrived there, they told me something that called my attention. Og sa daabot mi dito, na sila gisuti nako nga nakalitan ko. They mentioned, Pastor, we have 16 different villages on these mountains. Matod pa sa mga tao, doon na tay napulog unom ka mga village ni ining dapita. And in all those 16 villages in the mountains, Og ni aning napulog unom ka mga village ni atong dapita, 100% of the population usa ka gatos ka porsentos mga tao nagpuyo, are Seventh-day Adventist members. mga Adventista. You can see, my dear brothers and sisters, Makita ninyo mga igsoon, one of those villages
Ang usa niining mao nga balangay. You need 8 days walking to reach that village. Maabot ninyo to kung maglakaw mo og 8 ka adlaw. But when you arrive there, Apan kung moabot mo dito, you can see a very well-organized church. makita ninyo nga hilabihan ka organisado sa mga balangay ug In iglesia. all those villages, they have a 7-day Adventist school. Nianang mga balangaya na ay mga eskwelahan ng Adventista. Pathfinders Club, Na ay pathfinder nila. Adventurers, Doon ay adventurer nila. women ministries, Doon ay women's ministry and all nila. the departments of the church working well. Tanang departamento sa ato iglesia nagtrabaho gyud. It is just to show you Aron lang ni ipakita kaninyo mga igsoon that we are a worldwide family. nga kita di ay usa ka panimalay sa tibuok kalibutan. A family that is growing and is very vibrant here in Philippines. Usa ka panimalay nga nagsigig tubo, ligon nga pagtubo bisan pa diri sa And atong a nasod very Pilipinas. diverse family around the world. Ug lain-lain kayo tagkadaiya kita apan naa kita sa tibuok kalibutan. But God is blessing His family. Apan ang Dios nagpanalangin sa iyang pamilya. This is just a glimpse of our worldwide family. Gamay ra kay ni nga tipik sa atong panimalay sa tibuok And kalibutan. don't forget, Ayaw kalimot. you are a very special part of this worldwide church family. Ikaw pinasahi kayo nga kabahin niining panimalay sa Dios kalibutan. But my translator, I was thinking something here. Apan akong gihubad na ako giuna-una karon. Since the beginning of this Congress on Monday, pagsugod nining atong kongreso ni atong Lunes, Mountain View College was like a piece of heaven. ang Mountain View College murag tipik yun sa langit. Last night, Kagabi, this church became heaven. gabi nahimog yun langit ang atong And I dinhi. think that the best that we can do now Ug ang akong giuna mao ang usa sa labing dako nga butang atong mahimo is mao to ni. go to the Bible and put our eyes on heaven again. Balik tas Biblia. Tutukan nato pag-usab ang langit. I would like to invite you to have your Bible in your hand now. Gunitin ninyo ang inyong mga Biblia sa inyong kamot karon. You know, as Seventh-day Adventist people, we are known as the people of the book. Ingon nga mga Adventista na ilhan kita sa kalibutan nga mga tao sa basahon. Where is your book? Hay man ang imong basahon. Where is your Bible? Hay man imong Bible, warawara. This is a demonstration that we are the people of the book. Mao ni ang pagpakita sa kalibutan nga kita ang mga tao sa basahon. And you know how can we confirm it? Abi ninyo kung saan nato ni sa It's because we believe in the entire Bible. og ato manggong gituhan tibuok Biblia gyud. We teach, Atong gitudlo, we preach, atong giwali, we share, atong pakigbahin, we live atong gikinabuhian the entire Bible tibuok Biblia. from the first to the last page of the Bible. Gikan sa unang pahina ngadto sa katapusang pahina. You know, we are Adventists Ang ngalan nato Adventista because of more than 1,500 different Bible verses. tungod sa kapin og 1,500 ka mga bersikulo sa Biblia. But especially because of the last page of the Bible. Apan labi na gyud tungod sa katapusang pahina sa Biblia. Revelation 22, Ang pinadayag kapitulo where 22. Jesus says 3 times, Diin si Jesus nagingon sa makatulog I kay am gayon. coming quickly. Ako mo balik sa labing madali. The second coming of Jesus is in the last page of the Bible. Ang pagbalik ni Jesus makaplagan sa katapusang pahina sa Biblia. But we keep the seventh day Apan atong gibantayan ang adlaw ikapito. because of many Bible verses, Daghan man putag bersikulo ni ana. but especially because the seventh day, Apan labi na gyud tungod as kay the holy day, mao ang balaang adlaw, ang adlaw ikapito. is in the first page of the Bible. Kay naapod na nato makaplagan sa unang pahina sa Biblia. It means we believe in the entire Bible from the first to the last page. Sa ato palangalan gituuhan natong kinatibuk as Biblia sa sinugdan paingos katapusan. But we have a special connection
to the book of Revelation. Apan doon na tayo pinasahi nga koneksyon sa basahon sa pinadayag. The book of Revelation Ang basahon sa pinadayag, is the last book ang katapusan nga basahon, with the last message nga doon na po diha ang katapusang mensahe for the last church. alang sa katapusang iglesia. But I would like to invite you now to open this book Apan ako kamong awhagon karon atong aplihan kining maong that is basahon. very precious for us Kay pinasahi kay ni para nato. in the chapter 21. Naagyon sa pinadayag kapitulo 21. Revelation chapter 21. Pinadayag kapitulo 21. The heart of our great hope. Mauni ang kasing-kasing ang kinataliwadaan sa atong pagplaom. We can read this Bible verse from our Bibles. Mabasa nato kini sa ato mismong Biblia. If you don't have your Bible, Kung wala ninyo bitbita inyong Biblia ron, or if you're watching this broadcasting in any different place, o kung nagtanaw ka mo nining atong programa ka mo sa lain-laing dapit, the Bible verse will be on the screen. makita ninyo ang bersikulo sa atong screen. But the Bible says, Kaya ang Biblia nagingon, now I saw a new heaven and a new earth. o karon nakita ko ang bagong langit ug ang bagong yuta. For the first heaven and the first earth had passed away. Kaya ang unang langit ug ang bagong karang yuta nilabay na. Also there was no more sea. Ug wala na didto'y dagat. You know what's the beauty of this Bible verse? Abi ninyo kung sa'y nakanindot ining teksto ha. John is saying something for us. Nagisulti si Juan para nato. What is a hope for us today? Unsa may paglaom nato karon. It was a reality for John in Revelation chapter 21. Alang kang Juan mautoy realidad ang pinadayag 21. He says, I saw, you were expecting, but I already saw a new heaven and new earth. Matod pa niya, akong nakita, kamo naglaom pa lang, pero siya nakakita nako sa bagong langit, bagong yuta. But before we go deeper in Revelation 21, Apan sa dili patamukalot og laom sa pinadayag I need to 21. highlight something to you this morning. Ako mong ipakita nining usa ka talan-awon nga tulok We have a strong connection in the Bible doon na tayo dako kayong koneksyon sa Biblia. between the book of Genesis and the book of Revelation. Diha sa basahon sa Genesis hangtod sa pinadayag. And some people are not paying attention on this connection. O ang ubang mga tao wala nila tan-awa ang maong koneksyon. We can't go deeper. We can't study Revelation without the foundation of the book of Genesis. Dili baya nato matun-an og laom ang pinadayag kung dili nato unahon ang nias ibabaw ang Genesis. And you know the beginning of this connection Abi ninyo asa ni nasumpay kining duha. is related to the two first chapters of the Bible and the two last chapters of the Bible. Nasumpay kini ni anang unang duha ka teksto sa Biblia ug sa katapusang duha ka teksto sa Biblia. The two first chapters in the book of Genesis and the two last chapters in the book of Revelation. Ang unang duha ka kapitulo sa Biblia ug ang katapusang duha ka kapitulo sa Biblia sumpay na. They are the only chapters presenting a world without sin. Maora na ang kapitulo sa Biblia nga naghulagway sa kalibutan nga wa pay dagta sa sala. All the Bible content in between these chapters is related to the plan of salvation. Ang kinatibukas Biblia sa taliwala niya ng upat ka kapitulo na ilabot sa planos kaluwasan. It means we need to connect both books. Nagpasabot ni nga atog yung sumpayon kining duha ka basahon. And you know why I'm saying it? Abi ninyo nganong gisulti kunin ninyo? Because if you don't understand what the Bible says about the beginning, Kay kung wa mo kasabot unsay gisulti sa Biblia sa sinugdan, you won't understand what it says about the end. di sa ninyo masabtan unsay gisulti sa katapusan. Can you see a little bit more about this clear connection between Genesis and Revelation? Makita ba ninyo nga mas tinaw pa ang panagkasumpay niining mga bahin sa Biblia? Let me share with you a comparison between both books. Tanaw na to, ako ipakita kaninyo ang pagtandi niining duha ka basahon. In the book of Genesis, Sa Genesis sa basahon we can see the beginning of the world and the end of perfection.
Atong makita ang sinugdanan sa kalibutan ug ang pagsugod sa pagkadautan. But in the book of Revelation, Sa basahon na sad sa we pinadayag, can see the end of the world atong makita ang katapusan sa kalibutan and the beginning of perfection. ug ang sinugdanan sa kahingpitan. In the book of Genesis, Sa sinugdan sa Henesis, we can see the world created. atong makaplagan nga ang kalibutan gilalang gimugna sa Dios. And in the book of Revelation, Apan sa pinadayag, you can see the world recreated. atong makita nga ang kalibutan gilalang gimugna pag-usab. In Genesis, the sun and the moon appeared. Diha sa Henesis na nibutho ang adlaw ug ang buwan. And in Revelation, the sun and the moon disappeared in the presence of the Lord. Sa presensya sa Dios ang pinadayag nagsulti nga nawala ang bulan, nawala ang adlaw. In Genesis, human being is created in the image of God. Sa Henesis ang tao gibuhat sumala sa dagway sa Dios. In Revelation, human being is restored to the image of God. Sa pinadayag ang tao gipasiguli ngadto sa dagway sa In Dios. Genesis, God created the first family. Dinha sa Henesis gimugna sa Dios ang unang panimalay. And in Revelation, we will be all one big family. Apan sa pinadayag kitang tanan sakop sa dako nga panimalay. In Genesis, we can see the rise of sin. Dito sa Henesis mao ang pagsugod sa sala. In Revelation, the extermination of sin. Dito sa pinadayag ang kumpleto nga pagwala sa sala. In Genesis, the fruit of the tree brought death. Sa Henesis ang bunga sa kahoy nagdag kamatayon. In Revelation, the fruit of the tree brings life to the nations. Diha sa pinadayag ang bunga sa kahoy nagdag kinabuhi sa In kanasuran. Genesis, human beings have lost access to the fruit of the tree of life. Diha sa Henesis ang tao nawad-an og kahigayunan nga makakaon sa kahoy. In Revelation, the redeemed will eat from the tree of life which bears fruit every month. Apan sa pinadayag, tanan tao may kahigayunan sa pagkaon sa mga bungas kahoy 12 ka bulan. In Genesis, tears, pain, and death appear. Diha sa Henesis mao'y pagsugod sa luha, sa kasakit, mao na'y sinugdanan. And in Revelation, tears, pain, and death disappear. Apan diha sa pinadayag, mawala na ang mga luha ug ang mga kasakitan. In Genesis, God seeks out men and women and asks, "Where are you?" Sa Henesis, ang Dios mo'y nangita sa tao ug baig laki asa man mo. In Revelation, the Bible presents all flesh coming to worship before the Lord. Sa pinadayag makita nato tanang kalalakinaan, tanang kababaynaan natigom sa tubangan sa In Dios. Genesis, garden doors are closed. Sa Henesis, ang ganghaan gisirhan sa In tanaman sa ilin. Revelation, garden doors are reopened. Apan sa pinadayag, ang tanaman giablihan ang ganghaan. In Genesis, the eternal life was lost. Dito sa Henesis, nawa kanato ang kinabuhing way katapusan. But in Revelation, the eternal life will be restored. Apan sa pinadayag, gibalik ang kinabuhing way In katapusan. other words, Sa ato pa, the conflict that began in Genesis will finally be resolved in Revelation. sa ato pa ang nasinugdanan nga kasamok sa Henesis, tapuson dias pinadayag. Please pay attention on the book of Revelation. Palihog, tagay gininyog lalom nga pagtagad ang basahon But sa before pinadayag. that, pay attention in the book of Genesis. Apan sa dili pa na, bantay sa ug tanawa ang basahon sa Henesis. Especially in the creation account. Labi na gyud kalabot sa paglalang. The enemy is trying to destroy the message that is in Genesis 1 and Genesis 2. Kaaway sa Dios maningkamot nga maguba niya ang gitudlo sa duha ka kapitulo Henesis 1 ug 2. Because you know, if you remove the foundation, all the house will fall apart. Abi ninyo ngano kay kung inyo ganing wadon ang patukuranan tibuok balay malumpag. The enemy is not fighting against the cross. Ang kaaway sa Dios wala man na makigbatok sa That's in the cross. middle of history.
Naamanas taliwala sa kasaysayan. The enemy is not fighting against the second coming of Jesus. Waman bakig batuki sa yawa ang pagbalik sa Ginoo. That's the end of history. Kay mao man ay katapusan sa kalibutan. He's fighting against the beginning of the history. Abi ninyo kung sa giaway sa yawa ang sinugdanan sa kasaysayan. Because he knows that if he destroys the beginning of everything, he will destroy all the message. Abi ninyo ngano kay nahibaw siya nga kun iyang maguba ang sinugdanan, maguba niya ang sunod nga nagsumpay nga pagtulunan. This is one of the most attacked messages in the entire Bible. Mao ni ang usa sa labing giatake nga pagtulunan sa kinatibuk sa Biblia. And you know why? Abi ninyo ngano? If you don't accept the beginning, kay kung dili ninyo dawaton ang sinugdanan, you won't be ready for the end. dili gi ka maandam sa katapusan. And I was thinking here, Ug mao ni ang akong gihuna-huna. if for some people Kung alang sa ubang tao, it's complicated lisod sabton, or maybe impossible o kaha imposibleng tuuhan to accept the account of Genesis 1 ang and 2, pagdawat sa gisugilon sa Henesis 1 ug 2. because they think that it's too easy, too simple for the complexity of our life. Kay matod pa sa uban, hilabihan ka sayon, hilabihan ka yano sa ang complex kay natong kinabuhi. Some people say, Ang ubang tao nagingon, how can I accept the idea unsaon ako pagdawat anang hunahuna that the Lord formed man of the dust of the ground nga gihimo lang sa Dios ang tao gikasabog sa yuta and breathed into his nostrils the breath of life, ug mihuyop lang siya sa ginhawas kinabuhi sa ilong adto and the man became a living being? unya ang tao nabuhi. This idea of a clay doll Kining hunahuna nga gikan kita sa abog is just for children. para ramanis mga bata. It's just an illustration. Istorya raman eh. But I can't accept that the human life came from this account. Apan dili nako madawat nga ang kinabuhi sa tao gikan lang ni ining abog. But you know, brothers and sisters, Abi ninyo mga kaigsuonan, if you can't believe that our life started in a clay doll, kung dili mo katuo nga ang atong kinabuhi nagsugod sa abog, with God working there and shaping everything diin gihulma kita sa Dios aron naatay purma. and breathing into his nostrils the breath of life, Unya gihuy pa niya ang atong ilong sa ginhawas if kinabuhi. you can't accept it, Kung dili nimo na madawat, how will you accept unsaon man nimo pagdawat? that the Lord himself Nga ang Dios mismo will descend from heaven mulusad gikas langit with only a shout, nga igorang musinggit with the voice of an archangel, uban sa tingog sa labing labang manulunda. and with the trumpet of God, Unya ang mga trumpita sa Dios. and he will produce life again. Unya pinaagi sa maong buhat, mabalik niya ang kinabuhis na nga matay. The second coming of Jesus Ang ikaduhang pagbalik ni Jesus will be much simpler mas yano sabton than the beginning of our history. kaysa sinugdanan sa kasaysayan. At the beginning of our history, Sa sinugdan sa kasaysayan nato, we had a clay doll. natay abog lang. We had God working there. Ang Diyos naghulma ng abog. At the end, Unya sa katapusan, will be just a shout, singgit ra sa Diyos. just the voice of an archangel, Tingog ra sa labang manulunda. just the trumpet of God, Trumpita ra sa mga manulunda. and life will come again. Unya mubangon ang nangamatay. If you can't accept the beginning, Kung dili nimo madawat ang sinugdanan, you will not be ready to accept the end. dili ka kadawat sa katapusan. Both books, Genesis and Revelation, Kining are duha ka very basahon. connected. Kining duha ka basahon ni Sis og pinadayag sumpay ni. But let us go back to Revelation chapter 21. Balik lang ta sa pinadayag John kapitulo is talking 21. about the new heaven and the new earth. Si Juan naghisgot kalabot sa bag-ong langit, bag-ong yuta. This beautiful promise, our blessed hope, Mao ni ang gingalan og matahom nga saad ang atong bulahang paglaom. Revelation 21 verse 1, Pinadayag 21 bersikulo 1. is the fulfillment of the promise Mao ni katumanan sa saad
that we can find in Isaiah 65 verse 17. Nga atong makaplagan sa Isaiah Kapitulo 65, For behold, versikulo I 17. create Kahit tanawa ako magabuhat pag-usap. new heavens and new Bagong earth. langit ug bagong yuta. And John is saying, Ug si Juan nagingon, it's true tinuod ni. because I saw the new heavens and new earth. Kay nakita nako ang bagong langit ug ang bagong yuta. Revelation 21 verse 1 Pinadayag Kapitulo 21, versikulo 21. is the fulfillment of our hope. Mao na ang katumaran, kaupnganan sa itong paglaom. The hope that you can find in 2 Peter chapter 3 verse 13. Ang paglaom nga makaplagan nimo sa ikaduhang Pedro Kapitulo 3, versikulo 20. Nevertheless, 13. we, Apan pinaagi niini bisan according paniana to His promise, sumala sa iyang saad we look for new heavens and a new earth na naghandom kita sa bagong langit ug bagong yuta. in which righteousness dwells. Diin ang pagkamatarong magalungtad. John is saying, your hope is true. Ang si Juan nag-ingon, ang inyong gilauman tinuod. And I'd like to share with you this quotation from Ellen White. Ug ako ning ipahat kaninyo usa ka pinulungan kinutlo gikan kang Ellen White. This is one of my favorite quotations. Usa nis paborito kay nako nga kinutlo. If you like to take pictures, you can take a picture of this quotation now. Pwede ninyo picturean ang inyong daladalan cellphone. And maybe later we can prepare some painting or something similar to have in your house. Tingali makabutang mog sama ini diha sa inyong balay talan-aon. Because this is the summary of our great hope. Kay mao man ang sumada sa atong bulahang paglaom. On those peaceful plains, Ni atong mao nga malinaon nga mga patag beside those living streams, diha sa tapad sa mga nagatubod nga mga tuburan. God's people, Ang katawhan sa Dios so long pilgrims and wanderers, nga sa dugaing panahon naglatagaw ug naglaag-laag, they shall find a home. karon makakaplag na sila puloy-anan. This is an amen moment. Mao ni ang panahon nga mosinggit gyud mo amen. Amen. This Amen. is our hope. Mao ni ang atong paglaom. But I don't know if something called your attention in Revelation 21 verse 1. Wa ko kahibaw naabay butang sa pinadayag 21 bersikulo 1 nga John says- nakakuha sa inyong atensyon. John says, Si Juan nagingon, now I see a new heaven and a new earth. karon nakakita ako og bagong langit ug bagong yuta. For the first heaven and the first earth had passed away. Kaya ang unang langit ug ang bagong yuta milabay na. Also there was no more sea. Usab wala nay dagat. Did you pay attention on this last sentence of this verse? Gipamalandong ba ninyo kung sa kahulugan ni anang katapusang linya? When John says that he didn't see the sea in heaven, Sa dihang miingon si Juan, wa nako kakitag dagat. is John right or wrong here? Nasayop ka ha si Juan o insakto ka siya? If you study the book of Revelation, Kung inyong tunan ang pinadayag, we can see in chapter 4, makita nimo ang pinadayag Kapitulo 4. you can see in chapter 15, Makita nimo ang pinadayag Kapitulo 15. John saying, I saw a sea of glass in Din heaven. si Juan nagingon, nakita ko ang usa ka dagat nga bildo sa langit. And the question for us this morning is Busang pangutana sa atong una-una mao ni, there a sea in heaven or not? naa pa ba'y dagat sa langit? Wa na. Let me help you to understand it. Ako mong dalhon sa usa ka lawom nga And to pagtuon. understand these words of John, Aron masabtan ninyo ang pinulungan ni Juan. we need to go to Patmos Island. Kinahanglang moadto puta sa isla sa Patmos. And you can see one of the perspectives of this island on the screen. Ug makita ninyo ang usa niini nga talan-awon diha sa screen. In the Aegean Sea, Sa Aegean Sea, John was sent to that island gipadala si Juan sa maong isla. to die, Aron dito siya mamatay. to be silenced there. Aron ato siya mahilom. But I talked with some people that already visit that island.
Apa nakigsuti kog pipila ka mga tao nga nakaduaon na sa Islas And if you Patmos. read more about this Bible verse, Kung inyong basahon ang lawom pagyod nga nahitabo nining bersikulo ha, you can see that around this island, makita ninyo nga ang naglibot nining maong isla, sometimes during the year, labi na gyud sa pipila ka panahon sa usa ka tuig, the sea is very violent. ang dagat diyan dapita hilabihan ka mangtas. And John, living there, Ug si Juan nga nagpuyo dito, saw those challenges many times. nakakita siya nining dagko kay balod nga mohampak sa mga lapyahan. I can imagine John living there Akong gipamalandong si Juan nga dito nagpuyo and suffering nga nag-agwanta siya nining maong talanaw. because the sea could destroy the island. Kay mausay makakita silang balod nga murag muwala, The mohampak sea sa can isla. swallow the island. Pwedeng lamyon sa mga balod ang isla. And it was a daily threatening for him. Ug murag kada adlaw kadto nga hulga para ni Juan. And when John saw the new heaven and new earth, Busa sa nakita ni Juan ang bagong langit ug ang bagong you yuta. can imagine now Mapamalandong ninyo. John writing this Si- Bible verse, Si Juan nagsuwat nining maong nga teksto. and he says, Og siya naingon, now I see a new heaven and a new earth. ako nakakita sa bagong langit ug ang bagong yuta. For the first heaven and the first earth had passed away, Kaya ang unang langit ug ang unang yuta nilabay na. and Ug finally sa katapusan, there was no more sea. wa nay dagat. Let me say you something. Ako ning isugilon kaninyo, All the things that make us suffer on this earth ang tanang butang nga inyong giantos niining kalibutan. will no longer exist in heaven. Wala na kuntuan atas langit. For John, it was the sea. Kalang kang Juan, ang dagat man to iyang alantoson. For you, it can be something different. Alang ninyo, tingali lahi po ng inyong dagat. I was thinking if God gave you or give you the privilege to write this Bible verse by yourself, Nagtuo ko nga kung gihatag sa inyo sa Dios ang kahigayon nga kamoy musuwat ining teksto ha. what will you write in this Bible verse? Unsa may isuwat ninyo na ining maong bersikulo. Maybe some of you say, now I saw a new heaven and a new earth. Tingali ang uban ninyo mo ingon nakita nako ang bagong langit, bagong yuta. For the first heaven and the first earth had passed away. Kay nilabay na ang unang langit ug ang unang yuta. Also there was no more cancer. Og didto wala nay kanser. Also there was no more poverty. Didto wala nay kakabus. What will you write in this Bible verse? Unsa may inyong isuwat niya ng bersikulo kung ikaw ang nagsuwat. Also there was no more corruption. Dito wala na ang korupsyon. Also there was no more divorce. Wala na'y panagbulag dito. Also there was no more crime. Wala na'y krimen dito. No more drugs. Wala na'y druga dito. No more floods. Wala na'y mga lino No more baha. natural disasters. Wala na'y natural nga kalamidad. God gives you the privilege to imagine how you write this Bible verse by Ihatag kaninyo yourself. sa Dios ang pribilehiyo nga kamoy musumpay ug unsa ang dagat nga nawala Because kaninyo. all the things that make us suffer on this earth Kaya ang tanang butang nga inyong giantos ni ining yuta. will no longer exist in heaven. Wow, mawala na dito sa langit. But my question to you this morning Aba is, na akong pangutana kaninyo karon mao. do you have this hope in your heart? Gibatnan ba ninyo ning paglauma sa inyong kasing-kasing? You can say amen if you have this hope in your heart. Singgitag amin mga igsoon. Amen. Amen. My second question to you, Ikaduha na akong pangutana kaninyo. is this hope the priority of your life? Kining paglauma, prioridad ba ni sa inyong kinabuhi? Amen. Amen. Thank you. But let me say something more. Naapay akong idugang. If this hope is the priority of your life, Kung kining maong paglaom mo'y prioridad sa inyong kinabuhi. you need to see two results or two consequences. O dunay duha ka resulta o konsekwensya nga mahitabo. The first one, Ang una, this world will not be your place. dili nakataga diri ining yuta.
Because this world is not our place. Kay dili man ni mao ang atong dapit. We are here just moving into our real home. Na ata diri aron nga makalihok ta balhin nga to sa atong bag-o ug tinuod nga Do you puloy-an. remember when Adam and Eve faced the sin, the first sin? Nahinumduman ninyo sa di unsay nahimong resulta sa diyang nakasala si Adan ug si Eva sa unang higayon. And they were sent out of the Garden of Eden. Unya sila gipalayas, gipalugwa gikas tanaman sa Eden. God sent him out of the Garden of Eden Gipalayas sila, gipalugwa sila gikas tanaman sa and Eden. placed a cherubim at the east of the Garden Doon na of Eden. pagyoy manulunda nga nagdalag espada dito sa sitlakan nga bahin sa tanaman. Since that time, Sukad ni atong panahon na when Adam and Eve left the garden, sa pagbiya ni Adan ug ni Eva sa tanaman sa we Eden. became homeless. Wa natay atong kaugalingong All puluyanan. those flags don't represent us Ang tanan nga mga because we are wala, homeless. kay wala naman tay puluyanan. Ellen White, Si Ellen White, she says matod pa niya that the beautiful Garden of Eden nga ang matahom nga tanaman sa Eden remained in this earth nagpabilin dinhi sa yuta until God set out to destroy the earth by flood. hangtod niabot ang lunop nga gipadala sa Dios. Can you imagine it? Mapamalandong ba ninyo? For almost 2,000 years, Halos 2,000 katuigan the Garden of Eden stayed in this world. ang tanaman sa Eden didto pa di ay nagpabilin. I can imagine Adam and Eve Akong mapamalandong si Adan ug si Eva walking through the doors of garden, nga mulabay in taon sa ganghaan sa but they tanaman. can't enter there. Apan di na sila makasulod. I can imagine them Akong mapamalandong sila showing the garden for their children, nga nag-ingon sa ilang mga kaanakan, for their grandchildren, ngadto sa ilang mga apuhan, for their great-grandchildren, ngadto sa ilang mga apo sa and apostuhon, saying, we are suffering now. og nagaingon kanila, nag-antos ta karon, We are suffering here, nag-antos ta dinhi. but that is our place. Apan kanang lugara, munay aton lugar, That is our house. munay atong puluyanan. And they lived there for 2,000 years. Og nagpuyo sila sulod sa 2,000 But katuig. 2,000 years after the flood, Apan 2,000 katuig human sa lunop, Jesus came to this earth miabot si Jesus kanato. and he shared a promise. Og siya nakigbahin kanato sa kasaan. I go to do what? Muadto ako aron pagunsa. I go to prepare a place for you. Muadto ako sa pag-andam og luna You will alang not be kaninyo. homeless anymore. Dili na kamo magpabilin nga walay I puluyanan. will go to prepare a place for you. Muadto ko kay mag-andam kog luna para And ninyo. I will come again Og mubalik ko. to receive you to myself. Kay ako kamong dawaton ngani sa kong That where kaugalingon. I am, Aron asa ako, there you may be also. tua usab kamo. We are pilgrims on the earth. Lumalabay og lulangyaw kita ning yuta. Homeless people Mga tao nga wagi atong kaugalingong in puluyanan. search of a heavenly country. Nagpamalandong nga nangita ni anang langitnong puluyanan. We don't belong to this world. Dili manggudta taga diri ining kalibutana. All those heroes of faith, Ang tanang mga bayani sa pagtuo, they died in faith, nangamatay sila diyas pagtuo, not having received the promises, nga wala nila madawat ang katumanan sa but maong having saad. seen them afar off, Apan- were assured of them. Igo lang nila nalantaw ang layo nga katumanan. They embraced and confessed Ilang gidawat o ilang gisugid, that they were strangers and pilgrims on the earth, o sila miingon mga lumalangyaw lamang nga lumalabay kami ning kalibutana. because they seek a homeland. Tungod kay sila nagalantaw ni anang dapit nga matawag atong puloy-anan. God's invitation for each of us today, Busang panawagan kanato sa Dios karon mao ni. for all those who recognize that this is not our place, Kay alang sa tanan nga naghuna-huna nga dili tataga diri. God's invitation is Ang pagawag sa Dios kaninyo mao ni. to live with your feet on the ground,
Pasagdi lang ninyo nga niarang inyong tiil sa yuta. Facing all the challenge that you need to face. Atubangan lang ninyo ang mga hagit nga inyong giatubang. But at the same time, Apan sa laing bahin, keeping your eyes in heaven. ang inyong pagtanaw tua nagpabilin sa langit. This is the call Maunay for the tawag. Seventh-day Adventist Maunay Church tawag family. alang sa panimalay sa mga Adventista. Living with our feet on the ground and Nag- our eyes on heaven. Nagkinabuhi nga ang tiil ni asyuta, apan ang mata tuas langit. But you have a second consequence. Apan na ikaduha nga resulta kung konsekwensya. Whoever has hope Kung kinsa man ang nagbaton sa maong paglaom, is bold to speak. kinahanglan siya manugilon. 2 Corinthians chapter 3 verse Ikaduhang 12. Korinto kapitulo 3 versikulo You 12. can read it now on the screen. Makita ninyo diha sa screen. Therefore, Nan since we have such hope, kay nakabaton man kita sa maong we paglaom, use great boldness of speech. kinahanglan gamito nato ang dakong kaisog sa pagsulti. You know what's the conclusion? Abi ninyo kung sa konklusyon ini, Those who have hope are bold. ang mga tao nga nagbaton sa paglaom, They are not just spectators. dili kay tumatanaw lang sila. They are not like someone. Dili kay not involved in mission. dili kay walay labot apan nakakita lang. Because Dwight Moody, remember us, Kay dili na mao ang atong tuyo. someone not involved in mission Kinahanglan kita mahilangkob gayud sa is like misyon. a firefighter Mura manggutainig ka ng mga who rushes into a burning building mga bumbiro. just to fix the picture on the wall. Ang bumbiro dili na kaigo lang mubitay aron mawa ka ng angay luwason nga hulagway. Is irrelevant Dili mapuslanon ka ng igo ka lang bumbiro ka pero nagkuha lang ka because dekorasyon. those who have hope Kaya are bold. ang nagbaton sa paglao mao ni Ellen White reminds us, mga isog kita nagpahinom doon sa Illinois. God will have men and women Ang Dios dunay mga lalaki ug mga kababayenan who will venture anything and everything nga ilag yung himuon bisan unsa ngadto kang bisan kang kinsa to save souls. aron lang makaluwas sila Because og kalag. those who have hope, Kaya ang nagbaton are og pagtuo mga isog. let me try to repeat with you. Ako ning usbon, Those who have hope are bold. ang nagbaton og pagtuo isog. You can repeat it in your language. Pwede na ninyo binisayon. Ang nakabaton og pagtuo, Those who have hope are bold. ang nakabaton og pagtuo, sulti pareha sa ako. Ang nakabaton og pagtuo, isog. Amen. Mao You na. can help them to understand. Oh, Thank nakasabot you. na mo. Thank you. Dili di tatalawan, isog ta. Dear brothers and sisters, Mga higsuon ko hinigugma. Jesus is coming soon. Sa dili madugay mo balik na si Jesus. Today is the day to Karon. renew our hope. Mao ang adlaw nga atong bag-uhon ang atong paglaom. Jesus is coming soon. Sa dili madugay mo balik na si Jesus. The call of this Congress Ang panawagan nining atong kongreso, is get involved. mao nga kita angayan mahilambigit. But the call of the end of this message this morning, O ang panawagan nining mensahe karong buntaga. Jesus is coming soon. Sa dili madugay mo balik na si Ginoong Hesus. Please be bold. Kinahanglan kita magbaton sa kaisog. Make the difference. Himua ang kalainan. Because if you are not taking anyone to heaven, Kay kung wa kay mada paingon sa langit bisag usa lang, it's because you are not going there. tungod kay ikaw wa manggud mo adto para nila. Jesus is coming. Be bold. Sa dili na mo madugay mo balik si Jesus, pagbaton sa kaisog. Jesus is coming. Get involved. Pagbaton, pakiglambigit kay hapit na Ginoong balik. Jesus is coming. Renew your hope. Sa dili madugay mo balik na ang Ginoo busa bag-uha ang iyong paglaom. Can you respond this morning to the Lord saying, I will go. Makatubag ba mo sa Ginoo pinagis pagingon, muadto ako. I will go to heaven Muadto by ako sa God's langit grace. pinagis sa grasya sa Dios.
but I will go to reach out all my friends, neighbor, and family. Apan muadto sad ko aron akong maabot ang akong mga higala, akong mga silingan, akong mga parinti. And help them to be prepared to the second coming Aron of matabangan Jesus. sab nako sila nga maandam sa pagbalik ni Ginoong Hesus. If you'd like to respond today, Kung buot ninyong musano